Welcome guys, welcome ulit sa aking channel. Meron tayo ngayong gagawin, isang concert EB502B. Ayan, mukhang luma na rin. Mukhang medyo matagal na rin ito na ginagamit nila kasi kinalawang na. Ang sabi nga pala ng may-ari guys, yung problema daw yung speaker niya kasi minsan daw nawawala yung tunog, minsan tumutunog, minsan nawawala. Yung kabila lang, yung isang speaker okay naman daw. Hanggang sa natuluyan na hindi na talaga tumunog yung isang speaker. So nung chinek ko naman yung kanyang speaker guys, okay naman. Wala namang naging issue na namamatay, tumutunog, tuloy-tuloy naman yung tunog ng dalawang speaker niya. Kaya sabi ko, yung may problema nandito sa amplifier, baka yung isang channel niya nagkaroon na ng problema. Kaya guys, tingnan natin kung aling channel yung hindi tumutunog. Ayan guys, sobrang dumi. Mukhang galing dito si Spider-Man. Ang daming sapot. Ayan. Pati dito guys sa kanyang amplifier. Ayan guys, ang daming dumi. Meron pang mga itlog ng ipis. Ayan. Mukhang matagal na ito na hindi nabuksan. Sobrang dumi. So guys, linisin muna natin. Tanggalin natin itong mga itlog ng ipis. Ayan. Guys, oh. Ano ba yan? May mga itlog ng ipis. Meron pa dito isa. Pero bago natin linisin guys, tingnan muna natin kung ano yung kanyang naging problema. Kuha lang tayo guys ng RCA jack. Ayan, yung ganito. Yung dalawa yung dito, saka dito yung isa kasi yung gagamitin natin yung ating cellphone. Pagin muna natin. Isa dito sa white, isa dito sa red. Ayan. Tapos kabit natin yung ating speaker. Pala guys, yung speaker ko dito isa lang. So hanapin natin kung aling channel dito yung hindi tumutunog. Pala yung speaker ko guys, kinabitan ko ng banana plug para madaling ikabit at madaling tanggalin. So una, dito muna tayo sa speaker A, right at left. Ayan. Plug in natin. Tapos kuha tayo ng cellphone. Ayan. So ipak natin yung power on. Ayan. Speaker A tumutunog. Right channel, yung left channel yun, wala guys. Yung speaker B naman, right channel okay, may tunog naman. At yung kanyang speaker B, left channel, wala guys. So yung tumutunog, ibig sabihin yung may sira yung left channel. Ito guys, itong dalawang to. Yung left channel guys, yun yung yan yung walang tunog. So ibig sabihin nandyan yung problema. Kasi yung right channel okay naman.
So, confirmed guys na yung left channel niya yung may problema. So, check natin guys kung bakit nawala yung kanyang audio. Tanggalin muna natin guys. So, yung ating speaker, ilagay na lang natin sa left channel. Ayan, kasi left channel naman guys yung may problema. So, lagay natin sa left channel. Isa lang naman yung linya nito guys. Ayan, naka-jumper lang yan. Ayan, ganyan. So, tanggalin na natin yung ating cellphone. Ayan guys, wala talaga siyang audio guys. Wala. Pero, sa right channel, meron yan. Ayan. Ayan. Pero yung left channel, wala. Sa left channel talagang may problema. Ngayon guys, magti-trace tayo kung saan banda yung problema. Para hindi na natin kailangan kalkalin lahat guys. Mag-audio test muna tayo. Ito na gagamitin ko guys, itong ating tester. Ito kasi yung ginagamit ko guys para kasi minsan mahirap dukutin. Mahirap yan yung kamay, idikit dito para tumunog yung speaker, matrace natin kung saan banda. Guys, una check natin dito kung may audio. Tingnan natin. Maaari kasi guys na yung kanyang problema ay nandito sa kanyang main amplifier. Ito yung malaking board na ito guys, ito yung kanyang main amplifier. Yan. Tapos ito yung kanyang pre-amplifier. Ito, hanapin kasi natin kung saan yung problema, kung dito ba sa main board o dito ba sa kanyang pre-amp, dito dun sa may ilalim na board, o di kaya naman dito sa may itong pinagkakabitan ng kanyang jack. Yan, kasi may parts pa rin dyan. Dadaan muna dyan. Tapos, dadaan dito sa kanyang preamplifier section. Sa ibabaw. Tapos, dadaan ulit sa ilalim na board. Tapos, didiretso yung wire. Dadaan ulit dito sa kanyang amplifier, main amplifier. So, sa pag-check guys, ganito yung ginagawa ko. Yung tester natin nasa times 10. Niset ko siya sa times 10. Ayan. Tapos ito yung ginagawa kong pangsundot, pang audio test. Dati meron akong audio tester na ginawa guys. Gamit lang sa mga scrap pero hindi ko alam kung saan ko na nailagay. So pwede naman ganito. Ito na lang yung gamit natin. So una, tingnan natin kung nasa main amplifier yung kanyang problema. So tanggalin natin ito. Ito lang guys, yan. Yan, may tatlong connection kasi ito guys. Ayan, sa gitna yung ground. Tapos yung red, yung kanyang left channel. At white, yung kanyang right channel. Yan yung wire na yan. So, dahil pag ganyan yung pagkalagay nito. So, yung left channel, yung red, banda dito sa kanan. Yan, yung banda dito sa kanan. So, check muna natin kung may audio yung dito banda sa may kanan. Dito kasi yung right side, dito yung left channel, ito naman yung sa left side, dito naman yung right channel. So dito tayo magte-test kasi dito yung nagiging problema niya. Ayan guys, tumunog siya, so ibig sabihin walang problema dito sa kanyang main amplifier, itong malaking board. Ito dito. So, ibig sabihin walang problema dyan kasi nagkaroon siya ng audio. So, balik natin to. Yan. Ito, sa ilalim. Yan. Ito yung wire na yon, yung doon sa may main amplifier. Pupunta yon dito. Yan, dito sa may ilalim. So, subukan natin dito mag-audio test. Tingnan natin kung walang putol yung wire. So dito ulit tayo magsusundot sa kulay red. Ito yung kanyang left channel. Pero yung nakalagay dito right. Ayan, mukhang nagkamali ng label. Kasi doon sa likod, dito yung nakalagay. Yan. Left channel. Yan, yun yung walang tunog.
yung may kulay white na wire. Yan, yung kulay white na yan. Yun yung left channel, pero yung nakalagay dito right. So wag na nating intindihin yan guys. So basta yung may nakalagay na R, yun yung kanyang left channel. Okay guys, tanggalin natin to, labas natin. Check natin guys kung yung wire na ito ay walang putol. Trace natin dito kung meron. Ayan guys, meron. So ibig sabihin okay yung wire. So balik natin. Tapos sunod, dadaan siya dito guys, dito ulit. Dito kulay red ulit. Ayan, meron. Check natin yung kulay red. Ayan. Ito yung kulay red. Ayan guys, meron. So check natin dito sa may kulay red kung may audio. Ayun, mukhang meron din. Yung problema nito ay nandirito sa board na ito. So dito tayo maghahanap guys. Dito natin i-check kung saan yung nagiging problema niya sa board na to. Tanggalin natin tong board na ito guys. Off muna natin. Guys, meron din ditong itlog ng ipis. Yan. Guys, kung titingnan natin, maganda naman yung pagkahinang, wala naman tayong nakikita mga cold solder. Ayan, maayos naman. So check natin guys yung mga resistor nito, baka may open na resistor dyan, o di kaya naman itong IC, itong IC na to. So check muna natin guys. Yan guys, yung multitester natin, gamitin natin yung ating digital multitester. Check natin kung baka merong nag-open na resistor. Check natin muna isa-isa. Ito guys, mukhang may problema itong resistor na to. Dapat yung value na niya is nasa 47 kilo ohms. So pag tinest natin, nasa 9-10 kilo ohms lang. So tanggalin muna natin yung resistor guys, para ma-check natin ng maayos. Tanggalin na lang natin to guys. Ayan guys, natanggal na. So check natin ulit ang kanyang value. Kung okay naman guys, wala namang problema. So balik na lang natin tong resistor. So yan guys, na-check na natin, okay naman lahat ng parts dito. Itong mga resistor na to, malamang dito lang. So para malaman natin guys, so kailangan natin itong actual na palitan. Yan guys, tanggalin ko lang tong IC na to. Ito muna guys, ito muna yung tatanggalin natin. Tapos kapag hindi gumana, tanggalin din natin yung isa, tapos palitan natin to, baka dito naman yung may problema. Okay guys, tanggalin ko lang. Yan guys, tanggal na. Kuha lang tayo ng pamalit, palitan natin, tapos subukan natin.
Ito guys, meron akong nakuhang pamalit. So, kabit ko lang tapos subukan natin kung gagana na. Ayan. Okay na. Pumasok na lahat ng paa. Tapos, hinangin natin. Ayan guys, okay na. So, napalitan na natin yung IC dito. So, subukan muna natin. Salpak natin tapos testing tayo. Nga pala guys, yung number pala ng IC na to, ito yung number nya. Nakalimutan kong ipakita kanina. Ito CD4052BE. Yan yung number nya guys. Yan, kitang kita. Pati yung dimi ko sa kuko at kamay, kitang kita din. Yan guys yung number niya. Plug in. Power on. Mukhang wala pa rin tunog. Mukhang may problema pa doon sa isang IC. Maring yan yung sira. Tanggalin natin ulit. Yan guys, dahil hindi tumunog, hindi pa rin siya okay. Ito naman yung isa, yung tanggalin natin tapos palitan. Maaaring hindi sira yung tinanggal natin dito guys. So, tatanggalin natin itong isa tapos yung tinanggal natin, yung galing dito, yun yung ipapalit natin dito. Tapos subukan ulit natin. Yan guys, tanggal na siya. Mukhang malabo na yung number niya. Ayan, kaparehas ng isa guys. So ito yung isa, ito yung ipapalit natin. Kasi mukhang hindi ito yung, hindi sira itong IC na to. So ito yung ilagay natin dito. Maring yun lang yung sira. Ito yung tinanggal natin, hindi. Okay na. Hinang natin. Yan guys. Yan, okay na. Mukhang lumikit yung isa. Back mag-short. Yan. Guys, okay na. So, napalagay sa pagkakabit ng IC nito, para hindi kayo magkamali, hindi mabaliktad. Ito lang yung palatandaan niya guys, yan. Yung merong kanal dyan, yan, yung sa dulo. Meron din yan sign dito sa board, sa ilalim. Ayan, meron din siyang parang kanal sa kanyang board. Ayan. Ayan. Kasi sa kabila, wala. Diretso yung guhit niya. Okay guys, kabit na natin, tapos testing ulit natin. Balik ulit natin yung body ground nya. Yan guys, testing ulit tayo. Balik natin tong RCA. Yan, tapos plug in natin. Ayan, meron na guys. Ayan, oh. Mukhang successful yung ginawa natin. Guys, okay na yung amplifier natin. Magamit na ito ng may-ari. Ito lang yung sira niya guys, yung pangalawa nating tinanggal. Yung una, hindi pala yung sira. Kaya binalik na lang natin. Pareho lang naman yung number nila. Yung tornilyo pala dito, isa pa lang yung nakabit natin. So, kabit na natin. Bali, tatlo yung dito. Nga pala guys, yung ginawa kong paraan ng pagre-repair, paraan ng pag-audio test, ay para lang ito guys sa mga baguhan, yung sa mga nag-uumpisa. Kasi yung mga master natin na dyan guys, na technician. Ako ba tinatawag mo?
alam na nila ito kung paano i-trace kahit hindi na step by step yung audio tracing na gagawin nila. Alam na nila ito guys sa haba ng experience nila sa pagiging technician. Sana all. So saglit lang nila ito ginawa, hindi na kailangan yung ginawa kong step by step na pag audio trace para lang yun guys sa mga baguhan. Para naman alam nila kung paano yung kung saan dumadaan yung audio hanggang dito sa may mainboard. Pwede rin naman guys mag-umpisa kayong mag audio trace dito. Pwede na naman dito pabaliktad. Parehas lang din yon. Guys, linisin ko na lang tapos balik na natin yung cover. Yan guys, naibalik na natin. Final test na tayo. Yan guys, nag-on na siya. Ayan, narinig nyo, nag-click na yung relay. Play natin yung music sa cellphone. Volume. Guys, okay na. Lahat ng channel guys, gumagana na. Tingnan lang natin. Ayan. Ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin at sana may natutunan kayo sa ginawa kong video tutorial. Excellent! Pa-like naman guys at sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman at pahit na rin ang notification bell para ma-update kayo pag gumawa ulit ako ng bagong tutorial. Thank you guys, thank you for watching.